Hinawakan ni Mil ang taksil na pinuno na nagtangkang gumawa ng masama sa kanya, at ginamit ang sariling lakas upang basahin ang isip ng lalaki. Napasinghap sa matinding takot ang salarin ng mapagtantong ang bida, na siyang nagmamay-ari ng maalamat na Sun God Throne, ang pangunahing target ni Mil. Nang malaman ito, lalong tumaas ang interes ni Mil, dahil ang mabatid na ang bida ay may hawak na iba't ibang trono at nakaabot na sa maalamat na Rising Sun Realm ay nagpabilis rito upang maging isang napakagandang target. Kinutya niya ang kanyang walang kalaban-labang biktima, at tinawag itong isang hamak na insekto dahil sa pagtatangkang lumaban gamit lamang ang isang mahinang ikatlong antas ng Stone Throne. Matapos iyon, nagliwanag ang mata ni Mil at biglang dahan-daang lumitaw ang isang ginintuang pakpak sa kanyang likuran, at nang walang anumang habag ay pinasabog ni Mil ang taksil na pinuno, at walang kahirap-hirap na kinuha ang pinakapuso ng Stone Throne diretso sa kanyang mga kamay. Sa itaas ng eskinita, isang mensahero mula sa bansa A ang nakasaksi sa nakapanlulumong pagpapakita ng lakas, at isinumpo ang kanyang sariling kapalaran dahil siya ang naatasang maghatid ng balita sa ganoong kailap na halimaw. Bago pa man makabuo ng hakbang ang mensahero, biglang sumulpot si Mil sa mismong likuran nito, at may halong pang-uusig na nagtanong kung nais ba nitong maging isang tagasunod. Sa tindi ng takot, isinubsob ng mensahero ang kanyang mukha sa lupa, habang paulit-ulit na yumuyuko at nagmamakaawa para sa kaunting awa ng pinuno ng Light Throne. Mabilis niyang iniabot ang isang sulat mula sa kanilang pinuno, na naglalaman ng ulat na pinaslang ng bida ang kanilang mga pinuno ng Mist at Strength, kasabay ng pakiusap kay Mil na pabagsakin ang kampyong ito ng Sia Country. Ang malamig na tingin ni Mil ay tuluyang nagpatigas sa katawan ng mensahero, na nagpabatid sa kawawang lalaki na ang isang maling bigkas lang ay sapat na upang maglaho siya sa mundong ito. Pinalayas siya na parang isang basura, at sinabihan ni Mil na lisanin ang lugar, habang nililinaw na ang pinuno ng bansa ay walang anumang kapangyarihan upang diktahan siya. Habang kumaripas ng takbo ang natatakot na mensahero upang isalba ang buhay, napangiti si Mil, na labis na naakit sa mga kwento patungkol sa maalamat na pinunong ito ng Sun God Throne. Habang itinutuon ang kanyang kamao sa malayo, buong tiwalang nangako si Mil na tutugisin ang bida at sisikaping ang pagsikat nito ay hindi na muling masusundan pa. Samantala, doon sa malalagang kagubatan ng Musiti, ang bida ay kasalukuyang nakalubog sa malalim na meditasyon, habang hinahangaan ang saganang espiritual na enerhiya na may kakayahang gumising sa bawat halaman sa kanyang paligid. Ngunit, bigla na lamang, ang mga nakapalibot na puno ay nagsimulang manginig sa matinding takot, na nagdulot ng pagtataka sa bida kung ano ang bagay na maaaring magdulot ng ganoong takot sa kalikasan. Sa mismong sandaling iyon, isang napakalakas na lilang kidlat ang bumaba sa kalangitan at biglang tumunog ang mga babala ng sakuna sa buong bansa, nang ang isang maliit na buhawi ay humigop ng napakalaking bugzo ng espiritual na enerhiya, na mabilis na naging isang mapaminsalang bagyo na direktang bumabagtas patungo sa Musiti. Sa loob ng monitoring center ng Spirit Association, naghari ang matinding takot sa mga analyst nang makitang ang hindi pangkaraniwang panahon at ang mga biglaang bugzo ng enerhiya mula sa iba't ibang dako ng bansa ay nagsasama-sama patungo sa Musiti. Sa labas naman, habang umuulan sa mga lansangan, abala sa pagtatalo ang mga lokal na pinuno kung dapat na ba nilang ihanda ang lahat ng pioneer upang harapin ang tila nalalapit na katapusan ng mundo. Subalit, ang kanilang pangamba ay agad na napalitan ng matinding pagkamangha ng mapagtanto nilang hindi pala ito isang natural na sakuna. Sinasadya ng bida na kabigin ang lakas ng buong nasyon patungo sa kanyang kinaroroonan upang simulan ang susunod niyang pag-angat sa antas. Habang nakatayo sa tuktok ng isang matarik na bundok, kalmadong sinalubong ng bida ang mapaminsalang hampas ng isang dambuhalang lilang kidlat ng direkta sa kanyang kinatatayuan. Nang mapawi ang usok at ang mga nagkapira-pirasong bato, nanatiling nakatayo ang bida ng walang kahit kaunting galos, at casual pang nagwika na nakadidismaya ang kahinaan ng bagyong iyon. Dahil sa pagkadismaya na ang hangin ito ay nagdudulot lamang ng napakaliit na banta kumpara sa mga nauna na niyang pagsubok, napagpasyahan niyang ihinto na ang pagtatanggol at gawin na lamang ang kidlat bilang sarili niyang bukal ng lakas. Matapos paganahin ang kanyang Thunder Divine Limit, naghanda siyang agresibong patuyuan at higupin ng buo ang nagngangalit na bagyo.
Agad na marahas na umikot ang kalangitan habang ang dambuhalang bagyo ay puwersahang hinayla at piniga papasok sa katawan ng bida. Kaagad siyang binigyan ng babala ng sistema na matagumpay niyang naipasok sa katawan ng napakaraming thunder at dark energy, na kusa namang nag-upgrade sa kanyang Divine Sun Heavenly Fire Seal. Isang nagliliyab na bola ng apoy ang sumulpot, na nagpapatunay na ang kanyang bagong sining ay lubusan ng nagwasak sa lahat ng elemental na limitasyon. Habang nakatitig sa bago at mas pinalakas na apoy sa kanyang palad, namangha ang bida kung paanong ang bagyong ito ay nagawang pilitin ang kanyang kakayahan na lumampas sa karaniwang hangganan, na nagbukas naman sa God-tier Forbidden Reincarnation Silang Art. Kinumpirma ng sistema na ang sukdulang teknik na ito ay umuubos sa lahat ng kanyang lakas upang hugatin ang kaluluwa ng kalaban at ikulong ito habang buhay. Habang tinitiyak nito ang tiyak na kamatayan ng sinumang pinuno ng trono, nagtaka ang bida kung tatalab din ba ito sa mga walang isip na sakuna ng kalikasan. Napagtanto niya na bagaman ang sukdulang kakayahang ito ay isang napakalakas na huling alas, ang napakalaking bawas nito sa kanyang enerhiya ay itinuturing na isang mapanganib na sugal. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng karagdagang alas ay palaging kapaki-pakinabang sa magulong mundong ito. Samantala, sa labas ng mga hangganan, ang mundo ay tuluyang nalugmok sa kaguluhan habang ang mga sakam sa kapangyarihang pangkat ay walang katapusan sa pagtugi sa mga pinuno ng trono upang agawin ang kanilang mga kakayahan, na nagiging dahilan ng pagbagsak ng mga lokal na spirit association. Dahil batid niyang kailangan niya ng ganap na kapangyarihan upang mabigyan ng proteksyon ang kanyang tahanan at maghatid ng kapayapaan sa magulong panahong ito, nag-focus ang bida sa pag-iipon ng marami at malalakas na kakayahan hanggat maaari para sa anumang pandaigdigang banta sa hinaharap. Sa pag-check sa kanyang telepono, natuwa siya nang makita ang isang mensahe mula sa kanyang pinsan na si Lin Yi, na nagmamayabang nakatatapos lang nitong talunin ang dalawang kaaway na pinuno ng trono at nagbibiro patungkol sa paglabas niya sa mga balita. Isang araw lang ang nakalipas, sa nagyayelong mga taluktok ng kanlurang hangganan, si Lin Yi na nakabalot ng makapal ay nanginginig sa isang malupit na bagyo, habang nagtatanong sa sarili kung ang nagyayelong kaparangan na ito nga ba ang tamang lugar upang sanayin ang kanyang metal throne. Bigla, nagbabala ang kanyang matalas na pakiramdam, at habang sumisigaw ng babala ay mabilis siyang sumigaw upang magpakawala ng isang mabilis na patalim patungo sa isang hindi nakikitang presensya. Ang kanyang atake ay madali lamang tinangay ng isang ihip ng hangin kasabay ng paglitaw ng dalawang masasamang mersenaryo mula sa nyebe, na kinukutya siya bilang isang inosenteng batang babae. Naglakad ang mga ito patungo sa kanya na may ngiting tila mga baliw, at sinabi sa kanya na sarili niyang kasalanan ang pag-angkin sa metal throne dahil naglakad siya diretso sa kanilang patibong. Habang nagpapakawala ang mga ito ng isang malaking pagsabog ng yelo upang nakawin ang kanyang kapangyarihan, ang isang determinadong Lin Yi ay naghanda na ipakita sa kanila kung ano ang kayang gawin ng isang tunay na combat heavy throne master. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.